Buwan ng Hunyo 2018, nagsimula na naman ang pasukan sa isang maliit na pampublikong paaralan sa Cebu. Isang ordinaryong paaralan lang pero kilala ito sa disiplina ng mga guro at estudyante. Sa likod ng maayos na takbo ng eskwelahan ay ang pamamalakad ng principal na si Ginang Leticia Ralios, 49 na taong gulang. Maayos manamit, matalas magsalita sa tuwing may mga okasyon at gathering at halos lahat ng mga magulang ng mga estudyante ay may mataas na pagtingin sa kanya. Sa loob ng faculty room, lahat ng guro ay sumusunod kay Ma'am Leticia nang walang gaanong tanong. Kung may gustong baguhin o ipatupad, walang sino man ang humahadlang. Kabilang sa mga pinakamalapit sa kanya ay si Joan Mahinay, ang ADAS o Administrative Assistant ng paaralan. Tahimik at palangiti sa harap ng mga bisita at mga guro pero bihasa sa mga galaw ng opisina at sanay sa pagpaproseso ng papeles. Kahit na minsan may halong kabaluktutan. Sa loob ng maraming taon, magkasama na sina Leticia at Joan sa pamamalakad ng eskwelahan lalo na sa usaping pinansyal. Ngunit sa likod ng maayos na mga report at kumpletong dokumento, may lihim silang tinatago. Ilang taon na nilang nilulustay at ninanakawan ang pondo ng paaralan. Partikular na ang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Gumagamit sila ng mga pekeng resibo, padding sa mga ginagastos at reimbursements at minsan ay gumagawa sila ng mga transaksyong hindi naman talaga nangyari. Lahat ay nakadokumento at maayos na nakafile sa folder ng kanyang opisina. Nang taon din yon, isang bagong PTA treasurer ang nahalal, si Eugene Arellano. Kalilipat lang ng anak niya mula sa private school at sa unang tingin ay maayos at disente itong lalaki. Mahinahon, magalang at may tindig ng isang taong sanay sa negosasyon kung kaya't ito ang napili ng mga kapwa niya magulang na maging treasurer. May sarili siyang isang maliit na hardware sa bayan at kilala rin sa pagiging aktibo sa mga community events. Ilang linggo matapos siyang mahalal, nagpakita ng espesyal na interes si Leticia sa bagong treasurer. Madalas siya nitong kausapin, kinakamusta kahit hindi naman kailangan at minsang narinig pa ng ibang guro na siya mismo ang nag-alok na mag-orient kay Eugene tungkol sa financial matters at procedures sa paaralan. Isang bagay na karaniwan ay trabaho ng ADAS o PTA President. Habang tumatagal, unti-unting napapansin ng ilan sa faculty ang discrepancies patungkol sa usapin sa pondo ng paaralan. May mga proyekto ang PTA na nakatambak kahit na matagal nang naipasa ang requests at napirmahan ng mga dokumento sa pondo. May mga materyales na dumarating mula sa mismong hardware ni Eugene, ngunit madalas ay kulang ito kaya nade-delay ang mga pagkukumpuni sa mga sirang bahagi ng paaralan. Si Sir Danilo Vega, isa sa pinakamatagal ng guro sa paaralan, ay isa sa mga nakapuna na tila may mali. Kilala siya bilang tahimik at mapagmasid. Hindi siya pala comment sa mga meeting, pero alam niya ang mga pangyayari sa buong paaralan. Nang masilip niya minsan ang report tungkol sa gastos ng paaralan, napakunot ang noo niya. May ilang item na mukhang hindi umaakma sa aktwal na pangangailangan. Halimbawa ay ang pagbili umano ng mga yero mula sa pondo ng paaralan, ngunit kalakip ng audit report ay mga lumang larawan ng yero na idinonate ng nagdaang PTA officers at ilang mga sponsors. Hindi siya agad nagsalita, pero nagsimula siyang mangolekta ng mga memo at lumang liquidation report upang mapagtagpi-tagpi ang tila pananamantalang nangyayari sa kanilang paaralan. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo namang humigpit ang ugnayan ni Leticia Ralios at Eugene Arellano. Ang principal na matagal ng biyuda ay madalas na nakikitang kasama si Eugene kahit patapos na ang mga PTA meetings. Kapag may mga kailangang pirmahan, hindi na ito dumadaan sa PTA president. Diretso na kay Eugene na tila hindi naman tumatanggi. Si Joanne na matagal nang sanay sa mga galaw ni Leticia ay hindi na rin nagtaka.
Alam niyang may namamagitan na sa dalawa. Hindi man lantaran, malinaw sa kilos ng principal na may espesyal itong pagtingin sa PTA treasurer. Sa halip na mangialam, ginamit ni Joanne ang sitwasyon sa sarili niyang kapakanan. Sa bawat liquidation na may halong daya, isa siya sa mga una nilang nilalapitan para pumirma. Mga pekeng resibo, gastusing hindi naman nangyari at mga purchase na hindi naman ginawa ngunit nagkakaroon ng pekeng mga dokumento. Lahat yon ay dumadaan sa mga mata ni Eugene at sa bawat lagda niya ay tila kasama na rin siya sa sabwatan. Taong 2019, may lumabas sa malaking halaga mula sa MOOE. Ipinasa ito bilang bayad sa general repair ng isang 2-story building na may 6 na silid. Ayon sa mga papel, ito raw ay para sa pagpapalit ng mga window blinds sa bintana. Panibagong pintura at pagkukumpuni ng mga sirang electric fan at iba pa. Pero ang katotohanan ay walang binago sa mga ito. At ang mga report na naka-attach sa liquidation ay mga larawang kuha sa nakaraang brigada eskwela kung saan lahat ng ginamit ay mula sa donasyon at hindi galing sa pondo ng paaralan. Ang supplier na lumagda ng resibo ay ang hardware na pagmamay-ari ni Eugene at doon ay naging malinaw ang scheme na nagaganap sa pagitan ng tatlo. Ipinadala ang pera sa bank account na nakapangalan sa hardware tsaka nag-issue ng mga dinayang resibo para pagmukhaing legal ang isinagawang pag-purchase ng materyales. Sa mga susunod na linggo, patuloy ang daloy ng pondo at kasama sa daloy ang relasyon nina Leticia at Eugene. Nagsimulang maging mas madalas ang overtime nila kahit wala namang aktwal na meeting. Minsan, nakikitang magkasabay lumalabas ng campus bandang gabi at sabay nasasakay sa kulay gray na sedan na pagmamay-ari ng principal. Samantala, sa bahay, napansin na ng asawa ni Eugene na si Criselda Arellano ang pagbabago. Umiigsi ang sagot ni Eugene kapag tinatanong tungkol sa mga ginagawa sa paaralan. Madalas ay wala ito sa bahay kapag weekend at kung hindi man ay madalas itong abala sa mga papeles na may kinalaman sa kanilang negosyo. Tahimik lang si Criselda pero hindi siya bulag. Habang abala ang tatlo sa pagpirma ng papeles at paggawa ng pekeng liquidation, si Sir Danilo ay patuloy na nag-iipon ng kopya ng mga dokumento. Sa faculty room, kapag may pagkakataon, kinukuhanan niya ng photocopy ang ilang memo at financial report na alam niyang magagamit niya sa hinaharap. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nang nagbabago ang kilos ni Criselda Arellano sa loob ng bahay nila. Dati, madalas siyang abala sa mga anak at mga gawaing bahay, pero nitong mga nakaraang linggo, tila nabaling sa iba ang kanyang atensyon at ito ay ang pagmamanman sa asawa. Nadiskubre niyang meron itong itinatago na isa pang cellphone, isang lumang modelo na palaging nakasilent na laging nasa loob ng kanyang sasakyan. Isang gabi, habang naliligo si Eugene, hindi niya napigilan ang sarili. Sinubukan niyang pakialaman ang wallet ng kanyang mister. Isang lukot na resibo ng hotel sa Mandaue ang nakita niya. Pagkalabas ng mister sa paliligo, agad niya itong kinumpronta tungkol sa resibo. Si Eugene ay sandaling natigilan ngunit ilang saglit ay nakahanap ito ng paliwanag at sinabing galing lang yon sa isang hotel branch kung saan siya nag-deliver ng mga supply ng hardware nung nakaraang araw at wala iyong ibang kahulugan. Si Criselda, bagamat nag-aalinlangan, ay sinubukang paniwalaan ng paliwanag ng asawa. Hindi na siya nanumbat. Ngunit nangako siyang mas magiging mapagmatsyag sa kilos ni Eugene. Samantala, sa loob ng eskwelahan, may narinig si Joanne ng mga bulong-bulungan ukol sa lumalalang paghihinala ng mga guro at mga magulang sa nagaganap na pagnanakaw ng pondo ng paaralan. Nagsimula siyang kabahan, lalo pa nang marinig niya si Leticia na kausap ang isang taga-division office. Tahimik lang ang tono. Pero nakita niya kung paano bumagsak ang aura ni Leticia. Ilang araw pa,
Dumating ang isang auditor mula sa distrito. Isang minor officer na hindi pa man nakakapasok sa premise ng paaralan ay agad nang inimbita ni Leticia sa labas para kumain. Pagbalik nito sa paaralan, hindi na pinagtuunan ng pansin ang mga kulang na dokumento. Nobyembre 2019, tila isang ordinaryong araw ito, pero ramdam ng buong eskwelahan ang tensyon. Sa faculty room, may ilang gurong pilit lumilihis ng tingin kapag dumaraan si Leticia. Ang dating maingay na pasilyo sa mga kwentuhan ng guro ay parang tumahimik sa araw na yon. Si Sir Danilo, matapos ang ilang buwang tahimik na pag-iipon ng dokumento, ay nagpasya ng magsalita. Gamit ang mga naipong dokumento, iniulat niya sa division office ang mga inconsistency sa pondo, mga inimbentong resibo at mga transaksyong hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng paaralan. Ipinadala niya ito sa opisyal na email ng division office. May kalakip na mga scanned copy ng mga resibo, memo at signed disbursement forms. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimulang dumating ang mga opisyal. Wala pa ang formal audit pero may assessment visit na agad na isinagawa. Doon lalong nangamba si Leticia. Sa loob ng opisina, naging iritable siya sa mga maliliit na pagkakamali ng mga guro. Pinaalalahanan ng lahat na huwag magsalita ng walang pahintulot. Sa isang pulong, nagbitiw siya ng mga salitang tila babala na hindi raw dapat nagpapakalat ng maling impormasyon na ang pagsira sa reputasyon ng paaralan ay may karampatang parusa. Si Joanne na dati panatag at matapang ay nagsimulang kabahan. Sa bawat araw na dumaraan, pakiramdam niya'y malapit nang mabunyag ang scheme na matagal nang nangyayari sa pagitan nila ng punong guro at ni Eugene. Unti-unti na siyang nababahala na baka siya ang isakripisyo kung sakaling pumutok ang lahat. Samantala, sa labas rin ng opisina, kumakalat na ang mga bulong-bulungan sa mga magulang. May mga nagsasabing may relasyon umano ang principal at ang PTA treasurer dahil may mga nakakita sa kanilang labas-masok sa isang hotel. Sa gitna ng lahat ng ito, si Criselda na kanyang asawa ay iniipon ang lahat ng kanyang galit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuksan niya ang tinatagong cellphone ni Eugene at dito niya natuklasan ang relasyon ng dalawa. Ang palitan ng mahahalay na mga mensahe ay halos magpaduwal sa kanya. Gamit ang ebidensyang ito, nagawa niyang ipagtabuya ng asawa at sugurin ng principal na dumagdag pa sa iskandalong kinakaharap nito. Formal na nagsampa ng reklamo si Criselda dahil sa pakikiapid ng kanyang asawa at si Eugene, bagamat labis-labis ang paghingi ng tawad ay hindi na pinakinggan pa ni Criselda. Habang hinaharap ang kahihiyan dahil sa nabistong relasyon, isang formal audit ang isinagawa sa buong paaralan. Hindi ito gaya ng mga karaniwang assessment na may abiso. Biglaan ang dating ng mga opisyal. Dala ang listahan ng mga dokumento, lahat ng transaksyon mula nagdaang 2 taon ay binusisi. Sa loob lang ng 2 araw, nagumpisang lumitaw ang mga discrepancies. May resibong doble ang halaga kesa sa aktwal na presyo sa mga tindahan. May item na hindi na-deliver pero fully paid at may mga resibo na magkakaiba ng item ngunit pareho ang OR number. Nang matawag si Joanne para magpaliwanag, pilit nitong ipinagtanggol ang sarili ngunit sa huli, kusang loob na siyang nagsalita para hindi mapagbuntunan ng sisi. Ipinakita niya ang ilang email exchanges, mga resibo at mga draft ng liquidation na si Leticia mismo ang nagpa-edit. Ibinigay niya ang lahat ng detalye kapalit ng pangakong mabawasan ang bigat ng kanyang sintensya. Hindi pa man tapos ang audit, lumabas na rin ang pangalan ni Eugene sa listahan ng mga pirma sa mga peking disbursement. Halos lahat ng transaksyon sa PTA funds ay may lagda niya. Sa oras ding yon, pinilit siyang magbitiw bilang treasurer ng PTA. Sa parehong linggo, natanggap ni Leticia ang notice mula sa division office. Siya ay pansamantalang sinuspinde habang hinihintay ang formal na kasong isasampa.
ngunit hindi ito natapos sa administratibong usapin. Sa tulong ng dokumentong isinumite ni Joanne at ng lihim na report ni Sir Danilo, sinimula na ring ihanda ang kasong kriminal. Sina Leticia, Joanne at Eugene ay pawang pinananagot sa falsification of public documents, misappropriation of public funds at conspiracy to commit graft. Nakatanggap si Leticia ng sabpina kaugnay ng mga kaso ng pagtataksil na isinampa ni Criselda. Hindi na siya bumalik sa paaralan. Nang huling makita ng mga guro si Leticia, bitbit nito ang bag at ilang folder. Palihim na lumabas sa likod ng opisina. Wala nang paalam, wala nang paliwanag. Si Joanne, ilang araw ring hindi pumasok at nang muling humarap sa mga otoridad, wala na ang dating tikas at kumpiyansa niya. Tahimik lang siyang sumasagot, halos hindi makatingin ng diretsyo. Si Eugene ay patuloy sa paghingi ng tawad sa asawa ngunit matigas na ito at dahil dito hinarap ni Eugene ang kaso ng walang ibang pagpipilian. Taong 2022, halos 3 taon ang lumipas mula nang pumutok ang iskandalo. Sa loob ng mainit na courtroom sa lungsod ng Cebu, binasa ang desisyon ng korte. Guilty. Si Leticia Ralios at Joanne Mahinay ay sabay na nahatulan ng graft, falsification of public documents at conspiracy to defraud public funds. Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din sila ng multa. Wala ni isa sa kanila ang umapila. Tahimik nilang tinanggap ang hatol. Si Eugene Arellano, dahil sa pagsunod sa utos at paglagda sa mga pekeng papeles, ay napatunayang bahagi ng sabwatan. Nahuli siya sa kasinungalingan at sa huli ay nahatulan din. Bukod dito ay iniwan din siya ng kanyang asawa at mga anak. Nadagdagan pa ang sentensya ni Eugene at Leticia dahil sa pagpasok nila sa ipinagbabawal na relasyon. Sa suma total, nahatulan ng 22 taong pagkakakulong si Leticia at 18 taon naman para kay Eugene at 16 na taon para kay Joanne. Matapos ang ilang buwan ng paglalakad ng kaso, si Criselda ay tuluyang nakalaya mula sa anino ni Eugene. Ibinenta niya ang ilan sa ari-arian nilang mag-asawa at nagsimula ng bagong buhay kasama ang mga anak. Samantala, sa dating paaralan, isang bagong OIC principal ang naitalaga. Tahimik itong nagtatrabaho. Walang malalaking pagbabago pero unti-unti nagkaroon ng transparency sa pondo lalo na sa MOOE. Si Sir Danilo, bagamat malapit na sa retirement ay nanatili. Itinalaga siyang bagong treasurer na pansamantalang hahalili sa naiwang pwesto ni Eugene. Ngayon ay mas naging maayos ang paaralan. At nakita ng mga guro kung saan napupunta ang pondo nito. Lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi lang sa isang paaralan umiikot ang ganitong kwento. Sa iba't ibang panig ng bansa, sa bawat tanggapan, opisina at institusyon, may mga lihim na tulad nito kung saan nagiging tila normal at garapalan ang pagnanakaw at pakikiapid. Ang mga ganitong uri ng gawain ay parabang anay na sumisira sa pader ng ating lipunan at minsan kailangan lang ng isang taong matapang. Isang taong titindig o gagawa ng hakbang. Hindi para sumikat, kundi para itama ang mali. Upang matigil ang masamang gawi at hindi na ito pamarisan.